Ayun na, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Ayan na, kumusta po kayo? So, ito na po yung ating update patungkol dito sa ating tinutulungan na si Renji, aka Power Ranger. Ano po? Doon sa mga bago natin mga viewers, ay si Renji po, siya yung nagpunta rito, hinanap yung bahay namin para humingi ng tulong patungkol nga po doon sa kanyang problema na pinansyal para sa pag-asikaso ng kanyang mga papeles pa-abroad, para makapagtrabaho sa abroad. At yung isa pang problema, yung patungkol sa kanyang matutuluyan. So, hindi ako nagdalawang isip po mga ka-business na siya tanggapin dito sa aming pamamahay, patuloyin. At yun nga, bigyan ng suporta sa aspetong pinansyal na may magamit siya para maasikaso niya yung kanyang mga papeles. Mga ilang araw na nandito siya, nagstay sa bahay, nakahalubilo ng ating mga kagwangs at saka syempre ng 3Ms. At na-observe niya yung mga kung ano yung gawin namin dito sa bahay, kasama ng aming mga anak. At mismong sa kanyang bibig na rin ang galing na dahil sa ganong mga nakikita niya, naobserbahan niya sa ka-business family, ay napagabag yung kanyang damdamin, ano po. At yun ang nag-udyok sa kanya para isiwala yung totoo niyang kalagayan at problema na hinaharap sa kasalukuyan, ano po mga ka-business naming minamahal. At yun nga po, yung patungkol doon sa kanyang pagkakaroon ng pangalawang asawa at nagkaroon din ng anak. So, medyo mabigat itong sitwasyon na ito dahil ang gusto niya ay magkabalikan sila ng kanyang unang asawa na meron din siyang anak. At ayun ano, kasal sila nung una, kasal kayo, Reggie. Ano po? At yung pangalawa naman ay kasal din. Kasal naman sila sa abroad. Doon sa Saudi kayo nagpakasal, nagpa-convert sa Islam. Tama? Para maging legal yung kanilang pagsasama doon. Tama? Opo. So ngayon, ang problema nito mga... Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog nagsasabi. Magandang umaga Pilipinas, magandang gabi Middle East. Nakikurious lang po ako dito kay Kuya Renji sa pagko-convertan niya sa Islam. So for tonight reaction video po ay gusto ko lang po ipaliwanag or ang aking maikli or just a little piece na kaalaman po sa being Islam. Kuya Renji, una-una sa lahat, ang pagko-convert po sa Islam, para alam po lahat ng tao, ay bukal sa puso po yan. Hindi po yan pagkukunwari-kunwari lang. Ang iyong ginawa, Kuya Renji, is you are converting to Islam kasi gusto mo legal ang pagsasama ninyo ng pangalawa mong asawa. So, ang ginawa mo, ginamit ninyo yung Islam para magiging legal lang kayo, hindi kayo mahuli ng pulis. So, you can do to have a second wife. Kasi, although maraming nagsasabi, they are allowing na mag-convert ka and then magpapakasal ka here in this. Marami po yung nagsasabing ganun. Para sa aking pananaw, para din sa mga hindi nakakaintindi po sa pagko-convert ng Islam.
Ang pagko-convert ng Islam ay hindi yung basta na lang na i-convert mo yung sarili mo, pero wala naman sa puso mo. Pag sinabi ninyo po ay mag-convert na talaga kayo, eh syempre nag-convert ka na noon eh. So, parang din yan sa inyo Katoliko. Pag mayroon nagko-convert na Islam para diyan sa inyong Katoliko is, 'di ba, binibinyagan ninyo, pinapalitan ninyo ng pangalan, pinaprocess ninyo the way it is na magiging Kristiyano siya, magiging Kristiyano siya. Sa amin po, ganun din. Once nag-convert ka sa Islam, eh syempre, bibinyagan ka papunta ng Islam, tuturuan ka kung paano yung gawin sa Islam, kung paano yung magdasal sa Islam, at papalitan yung pangalan mong Katoliko ng pangalan ng Islam, pangalan ng Muslim. So dito sa kalagayan mo, Kuya Renji, is medyo kasi sumablay ka dito eh. Kasi ang pagkasabi mo, kaya mo nagawang magpakasal dito sa Middle East para hindi lang kayo masita o mahuli ng pulis. At least legal yung pag-aasawa, pagsasama ninyong dalawa ng second wife mo dito sa Middle East. Kasi bago po tayo pumunta dito sa Middle East, ay sasabihin na sa atin ng ating agency na bawal ang makipagrelasyon dito, lalo na't lalo na ikaw ay may asawa sa Pilipinas. Lagi po yan, they are always reminding us like that. Sa katigasan po ng ulo natin, dahil sa sarili nating kapakanan, sa sarili nating kaligayahan, hindi na natin naiisip na may naiwan tayo sa Pilipinas. Ano bang pinunta natin dito sa abroad? Ang humanap ng pangalawang asawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Hindi ba kaya ka pumunta dito sa abroad dahil sa pamilya mo? Gusto mo yung pamilya mo maiangat mo. Ganon, di ba ganon po yun tayong lahat? Oo, marami akong naririnig, marami akong nakikita. Kasi, nakapunta rin po ako ng Jeddah, Saudi Arabia, na kahit lang tumingin yung driver mo sa salamin ay pwede mo na siyang i-complain sa amo mo. Ganon kahigpit doon. Pero, hindi ko maintindihan bakit i-allow nila yung Christian po ay kukonvert sa Islam na hindi naman siya totoo na nag-convert talaga. Ginamit yung pagka-Islam para lang sa sariling kapakanan, sa sariling kaligayahan. Eh yun po talaga yung mali. Although alam ng mga imam or mufti na kung nag-convert ka talagang nag-convert ka na. Kasi masaya sila kasi nag-convert ka, pero hindi nila alam na hindi ka pala tunay talaga nag-convert. It's just because you are want to marry someone to be with you while you are in that place. Na hindi po natin naiisip pag uwi natin sa Pilipinas ay mabuboom tayo sa tunay natin mga pamilya. Tunay mong asawa. Yun. So, in this case talagang kasal si Renji ng at asawa niya sa Sharia court. So, hindi naman po talaga kasi i-allow dyan sa Middle East kung wala yung papel na pinapakita sa mga pulis na talaga kayong ikinasal galing sa Sharia. Hindi ko po sinabing alam ko yun. So, pag mapanood po ng mga kapwa kong Muslim or imam ito, i-correct po ninyo ako kung I got wrong for explaining on this. Kasi, para kasing nanliliit tayong mga Muslim sa mga ginagawa nila na magko-convert sila na hindi naman taos sa puso nila nang mag-convert sila. Then when they are going home, they were going back what their reality na Kristiyano pa rin sila.
pagka-Islam doon eh. Hindi ho natin pwedeng sabihin mag-convert ka kung hindi po bukal sa loob mo ang mag-convert ka ng Islam. Kasi mayroon na yung rules doon na nag-convert ka doon. You don't have to do that na magkakasala ka. Dito sa way ni Kuya Renji ay sumablay talaga siya eh. Kasi Kuya Renji, alam mo, dito sa vlog sa iyo, marami talaga po yung makakapanood dito na mga Islam. Although binanggit mo pa kasal kayo ng second wife mo sa Sharia court. So those people in Sharia court will react on that na yung pagpapakasal nyo pala true sa kaligayahan lang ninyo para ma-save lang kayo doon sa ibang bansa na hindi kayo mahuli, hindi kayo makulong. So it means yung pag-convert mo ay hindi totoo. Kunwari-kunwarian lang yun. Yun ang masaklap doon, Kuya Renji eh. Pinaglaruan lang ninyo. Ginamit ninyo parang laruan yung reliyon ng Islam. Hindi naman po siguro natin pwede bastusin yung reliyon ninyo na Katoliko. Sorry po ha, sorry for my words. Kasi para kasing ganon yung tingin ko na yung tingin ko at saka sistema ng pagka-explain ni Kuya Renji kung bakit siya nag-convert sa Islam. Dahil doon, mapakasalan niya yung second wife niya through in Islam way. Which is very wrong, Kuya Renji. Very wrong po yun. Tapos ngayon, you didn't clear your mess. Gusto mo nang bumalik doon sa first wife mo. So dito po, panoorin natin kung ano yung in-advise dito sa kanya ni Mr. and Mrs. Kabisnes to become clear doon sa first wife niya. Sa lahat po ng makapanood, huwag ho natin gawin mag-convert sa Islam kung hindi bukal sa puso ninyo. Nakatulad nito ni Kuya Renji. Nag-convert siya dahil lang gusto niya ma-save ang pagsasama nila doon ng kanyang second wife sa ibang bansa. Hindi po yun, parang walang katarungan doon sa aming mga Muslim ang ganong strategy ni Kuya Renji. Kasi hindi naman tayo magkaaway, Muslim at saka Katoliko. We are not fighting because of that. Kaya para lang ho kasi nawala na yung para ba kasing na-insulto na doon dahil lang ba sa kapakanan mo, ang katwiran mo, dahil kasi bawal doon kaya nag-convert ako para makasal kami sa Islam. Although yung pagka-convert mo ay hindi totoo yun. Ulitin ko po, ang pagko-convert sa Islam is bukal sa puso ng isang tao na mag-convert siya sa Islam dahil gusto niya maging Islam siya, maging diretso siya. Yun po yun. Pero kung hindi bukal sa puso mo ang mag-convert ka, huwag kang mag-convert pag hindi yan bukal sa puso mo. Kasi convertan ka lang dahil mayroon dahilan. Ay, pag-insulto po yun sa isang Islam na tulad namin. Marami kang masasagasaan na kapatid mong Islam pag gano'n ang gagawin mo. Kasi magre-react yung mga mukti dyan o yung mga imam dyan, ustads dyan na nag-convert ka pala ay hindi totoo yung pagko-convert mo. Ma-question ka talaga doon. Yun po ang way ng ng pagko-convert ng Islam. Hindi po porket nag-convert ako, okay, magko-convert ako sa Islam kasi yung mga Islam nga marami silang asawa. No, you are wrong. Yung pag-aasawa dito sa mga lalaki naming Islam na makapwede silang mag-asawa hanggang 3 hanggang 4. Kung kaya nila ibigay ang pangangailangan ng 3 asawa o 4 na asawa nila, level po yun. Pantay. Hindi nakaangatin isa, hindi nakababa yung isa, pantayin mo yun.
Kung napatayuan mo yung first wife mo ng 1 million pesos na bahay, patayuan mo yung pangalawa, pangatlo, pang-apat mo, same price, same in everything. Walang labis, walang kulang. Ganon. Pero pag hindi mo kayang ipantay yun, huwag mong gawin. Bawal din po yun sa amin. Magkakasala po yung lalaking Islam kung gawin niya yun na hindi pala niya kayang gampanan bilang asawa na niyang asawa. Katulad mo na lang, Kuya Renji. Sinabi mo, binanggit mo dyan, pantay po. But you never been fair in your two have wives. First thing, ang first wife mo, iniwan mo. Nagpakasal ka dyan through Islam way sa second wife mo. Ngayon, nang nasa Pilipinas ka na, napagtanto mo, naisip mo, you're going to leave your second wife and you're going to go to your first wife. Without closure on your second wife. You just want to go back to your first wife at hindi alam ni Ma'am LB kung anong assurance ang mayroon siya sa iyo. Yun po, kung talagang Kuya Renji na nag-convert ka sa Islam, na pinangaralan ka ng isang mukti na sa pagko-convert mo, alam mo yun. Ang business namin minamahal, yun nga ay paano mangyayari na magkabalikan silang mag-asawa nung una. Pero bago yun, gusto ko lang po magpasalamat din kay Ate LB, ay Ma'am LB, yan, Ma'am LB, maraming salamat po sa pagpunta mo rito sa bahay at buong lakas ng loob mong inihayag ang iyong saloobin at sa pagtitiwala mo sa ka-business official para sa pamamagitan ng ganito, no, social media, sa YouTube, ay ihayag mo yung damdamin sa mga napanood mong vlog patungkol dito kay Reggie. Ayun, salamat na marami Ate LV. At sa iyo rin, Reggie, salamat sa... So guys, ganito na lang gawin natin. Sa paiksi nating na pagre-react dito. Kasi ang main topic natin dito is ang pagko-convert ni Kuya Renji dito sa pagiging Islam niya. Na although naman ay ang termino na ginamit niya doon para lang po masave kaming dalawa. Kaya para magiging legal at magiging legal ang aming pagsasama dito sa Middle East, ay nag-convert ako sa Islam para makasal kami. Para hindi lang kami mahuli ng mga pulis. Yun. So it means, ang dahilan niya para magiging legal lang ang pagsasama nila. Mali yun, Kuya Renji. Maling-mali. Although na kasi na sinasabi sa iyo na, sige, kaya mo yan, pakasalan mo sa Muslim, total kunwari lang naman. Hindi yun pwedeng ganun kasabihin, ikunwari ninyo ang pagpapakonvert dahil lang sa isang relasyon na bawal na relasyon, bawal na pag-ibig na naramdaman ninyo dyan sa ibang bansa. So, pakinggan po natin ang some portion ni Mr. and Mrs. Ka-Business na advice nila tungkol dito. Makakasakit dito sa damdamin ni LB sa una. No? May mga termino rito na hindi maganda kung ipa-flash natin sa screen, sa vlog. Pwede kong panggitin? Pwede po. Oo, kagaya nitong mahal. Pwede po kasi tawagan namin. Yan po tawag niya sa akin. Ito ha, huwag mo mamasamain. No? Siguro yung mga patungkol sa bagay na yan,
although na alam naman natin pare-parehas na meron kayo naging pagtitinginan sa isa't isa, pero dahil sa layunin mo nga at kagustuhan mong maging maayos, magkabalikan kayo nung talagang legal na asawa mo, no? Lumalabas kasi rito parang legal wife, no? At ang legal wife mo ay si LV, no? Magkabalikan kayo, pakihan mo ulit, ay medyo maging maingat ka rito sa mga terminong ginagamit mo. Lalo pa nga't sinasabi mo na allowed na ipakita sa vlog, sa screen. Oh, mga terminologies, bagaman siguro walang ibang ibig sabihin sa inyo, pero kay LV, malaking impact nito na Mrs. Ka-Business. Kasi ang tawagan nila is mahal pa rin. And hindi naman sa huwag naman po sana ma-miss yung patungkol sa aking sinasabi. Ang concern ko lang po is kasi ito siya yung nasa sitwasyon na susuyuin yung isa. Ngayon, kung makikita ito at ganito ang inyong usapan, nakakapagselos. Nais ko rin sila magkaayos ng una niyang pamilya at sana ipangako rin ni Reggie na ito ay Yung patungkol naman sa anak mo, sa kanya, ang responsibilidad mo. Dapat yan ay naka-black and white. At ipanotaryo. At parehas kayong mayroong kopya, no? Para may pinanghawakan siya, ganun ka rin naman. Para wala nang magiging alalahanin sa hinaharap na tama si Mrs. Ka-Business. Kasi kung halimbawa verbal lang, na usapan, kaya hindi natin alam kung ano yung darating. Okay. This is the perfect way, the perfect combination, perfect conversation nila nitong si Mrs. Ka-Business, si Mr. Ka-Business. Na ang sinabi ni Mr. Ka-Business, kailangan ninyo ng mayroong legal na usapan, magkaharap kayo, magpirmahan kayo. Yan po ang ibig kong sabihin. Siguro naman Kuya Renji, alam mo yan na pinasok mo yan. Alam mo yan kung paano mo i-clear up yan na hindi ka yung bang matagilid sa aming mga Muslim. Although sinabi mo, kinasal kayo sa Sharia, doon kayo magharap sa Sharia, magpirmahan kayo kung gusto mo maging legal ang inyong paghihiwalay ng second wife mo. Kasi po, dito sa rules ng Muslim, yun lang ang kaalaman ko dito sa paghihiwalay ng dalawang mag-asawa. Sharia court po, doon kayo magpipirmahan. Pero, pag isa lang sa inyo, Kuya Renji, ang pipirma, ikaw lang, hindi pipirma yung babae. Ibig sabihin, hindi ka pa rin nakawala sa kanya. Kasi ikaw lang ang pumirma, hindi siya pumirma. So much better magkaharap kayo. Magpirmahan kayo so you have the assurance na hindi ka nabab doon, hindi mo nalolokohin uli si Ma'am LB. Yun po ang ibig sabihin ko doon. Kailangan doon kayo gumawa ng pagkukunwari ninyo na nag-convert kayo. Doon kayo kinasal sa court ng Sharia. Kasi yung Sharia na yun ang nagbibigay ng papel sa inyo para magiging legal ang pagsasama ninyo dyan sa Saudi Arabia. So dyan din kayo pupunta sa Sharia na kung gusto mong hiwalayan yung pangalawa mo. Baka naman, Kuya Renji, kaya ayaw mong gumawa ng papel para gawin mo siyang second option. Pag hindi ka tanggapin ni Ma'am LB, at least mayroon kang babalikan na second option mo. That is wrong. Kung magdesisyon ka, desisyonin mo na. Kasi nung nagdesisyon po kayo na mag-convertan kayo sa Islam, diniretso ninyo yan, alam ninyo labag kayo nalabag ninyo yung batas.
Nasaktan ninyo kaming mga Muslim sa pagko-convert ninyo na hindi totoo. Hindi bukal sa puso mo ang pagko-convert mo sa Islam. Yun ang way, yun ang dapat way. Hindi ko naman sinabi pumunta ka dito sa ibang bansa, dito kayo kinasal, dito kayo magpipirmahan sa Sharia. May Sharia dyan sa Pilipinas. Kahit doon sa amin sa Zamboanga City, may Sharia doon. Dyan sa Maynila, may Sharia dyan. May Sharia court dyan. Kung gusto mo lang naman talaga, illegal yon. Kasi hindi naman po legal din, hindi naman po taos sa puso nyo, bukal sa puso mo ang pagko-convert mo sa Islam. Ginamit mo lang ang Islam. Mahaba kasing topic kasi hindi ko rin kaya pa talagang i-explain lahat yung isang tao magko-convert sa Islam. Bukal po talaga sa puso ng isang tao ang pagko-convert, hindi po yun gawin na parang laruan lamang. Dahil mayroon kang pangangailangan, kaya ka nag-convert. Sa atin po mga OFW, wag ho natin tularan ang karamihan na nag-convert sa Islam dahil lang sa sarili nilang kaligayahan. Para magkaroon lang ng pangalawang asawa, pangatlong asawa. Sasabihin lang may asawa ako sa abroad. Na pag-uwi nyo sa Pilipinas ay pupunta rin kayo sa original ninyong pagkatao. Which is Katoliko, kakatoliko pa rin ang pag-uwi mo. Hindi mo na nadala yung pagka-Islam mo doon. Although, ito si Kuya Renji, dinala pa rin niya sa Pilipinas yung pag-aasawa niya doon sa second wife niya. Kasi, tuwing umuwi siya, hindi siya dumidiretso doon sa first wife niya, sa second wife niya siya umuwi. Yun, ito lang Kuya Renji. I-advise ko lang sa iyo. Itong lahat na sinasabi ko at sana ito ay mapanood mo. Kasi, there's no explain, hindi mo pa rin pinapaliwanag sa mga tao yung pagko-convert mo ay totoo ba o hindi. Kasi magagalit sa yung mga mataas-taas dyan sa Sharia, especially sa Sharia, at yung mga mukti na makakakita na you are married, you are married, the way na nag-married ka is ang Sharia court ka pa nagpa-married. Tapos hindi pala totoo yung pagka-convert mo. Although yan na nasabi mo na yan. Nagpakasal lang kami dahil para maging legal lang ang aming pagsasama. So, nag-convert ako sa Islam. Although yung pagko-convert mo ay hindi totoo. Talagang magre-react ang mga mukti o yung mga imam kung mapapanood nila yung the words na ginamit mo na nag-convert ka pala is hindi ito bukal sa puso mo. Hindi kumbaga labag sa kalooban mo ang pagko-convert na yun. Ginawa mo lang yun dahil para maging legal lang ang pagsasama ninyo, which is very wrong, Kuya Renji. Kung mayroon ka pang gustong ipaliwanag, mapanood mo itong aking reaction sa'yo. Kung mayroon ka pang gustong ipaliwanag, gustong linawin sa amin mga Muslim, gawin mo na hanggat maaga. At saka yan, ang pagpapakasal mo sa second wife mo, sa Sharia kayo court kinasal. Hindi ka pwede pumunta sa abogado, hindi ka pwede pumunta sa barangay captain lang. Anong alam ng barangay captain tungkol sa rules and regulation ng pag-aasawa mo sa Islam? Alam mo yan kasi hindi ka ikakasal doon sa babaeng kinakasama mo dyan sa Saudi kung hindi ka pinangaralan ng Islam, imam sa Islam kung ano yung dapat mong gawin. Huwag mo akong gawing sinungaling, Kuya Renji. Ipaliwanag mo yan. Yan ang gusto naming marinig ng mga Muslim. Ang paggamit mo na pagko-convert ninyong dalawa ng iyong second wife para maging legal lang kayo. Na hindi kayo totoo nag-convert sa Islam.
Marami ang magagalit sa'yo, Kuya Renji, kaya hanggat maaga, ayusin mo. Hanggat maaga, ipaliwanag mo sa mga tao. Ipaliwanag mo dyan kung ano yung dahilan mo at bakit mo ginawa yon. Kasi hindi malinaw sa mga tao. Dito sa panonood sa teleserye na ginagawa ni Mr. and Mrs. Ka-Business, hindi mo sinabi kung talagang bukal sa loob mo yung pagko-convert mo. Ang dinahilan mo doon, gusto mo lang masave at magiging legal ang pagsasama ninyo. Which is na hindi ka totoo nag-convert. Hindi naman namin sinasabing mga Muslim na pinipilit ka namin mag-convert talaga ng totoo. Ang amin lang, para kasing ginawa lang ninyong laruan yung pagko-convert ninyo sa Islam dahil sa sarili ninyong kaligayahan. Which is very wrong. Nakakasakit ho kasi talaga ng damdamin. Kasi parang lumalabas kasi hindi nyo nire-respeto yung relihiyon naming Islam. Parang ganon. So, eto lang Kuya Renji, konting advice sa iyo bilang isang Muslim na tulad ko. Alam ko, alam mo yan, na bago ka nag-convert sa Islam, may pinapangaralan ka muna ng isang imam kung ano yung ibig sabihin ng pagko-convert ng Islam. Huwag mong sabihin sa akin, hindi kasi ganito guys, ang father ko is a pure Catholic. Before po sila nag-get married ng mother ko, nag-convert si papa ko to Islam. Nabukal talaga sa kalooban niya ang magiging Islam siya. And he died in Islam way. Hindi siya binurol, nilibing siya agad kasi Muslim na siya eh. Yun ang original, Kuya Renji, na mag-convert. Hindi sa dahil sa sarili niyang kaligayahan. Dahil gusto niya na magiging Islam siya. Kaya nga Karyaga yung apelido, middle initial ko eh. That is na apelido kong Karyaga is my single pa ako. Karyaga ako. Who knows na ako ay I belong in pure Muslim. Kasi pure Muslim ang mother ko eh. Although half ako, pero pure si mama na Muslim. Yun po ang original na nag-convert. He convert to Islam and he died in Islam. Yun ang totoong magko-convert, hindi yung tulad ng pagka-convert ninyo. Kaya marrying because you want to save your relationship na magiging legal dyan sa ibang bansa. Kasi hindi naman yun na pupunta ka pa dito sa Sharia dito sa Saudi Arabia na dito kayo magharap na magpirmahan na that clear na you are end your relationship with your second wife. May Sharia sa atin sa Pilipinas, Kuya Renji. They can help you about that. Yun ang sinasabi ni Mr. and Mrs. Ka-Business na kailangan mo ng panghawakan na papel. Siya at saka ikaw na kayo nagpirmahan na doon sa relasyon ninyo para lang doon sa bata. Alam mo yan. Sa Sharia ka kinasal, sa Sharia ka rin makikipaghiwalay kung gusto mo. Wala sa ibang kasi nag-convert ka ng Islam eh. Yung papel na gamit-gamit ninyo doon dito sa Saudi Arabia, galing sa Sharia yun eh. Na marriage contract ng Muslim na katibayan, kayong dalawa ay mag-asawa. Kaya hindi kayo papakialaman ng pulis doon dito sa Middle East kasi may pinanghawakan kayo. Ganon din po pag kayo magkipaghiwalay ka sa asawa mo o makipaghiwalay yung babae sa'yo, may pinanghahawakan ka rin na papel. Yun, na papel na iyon ay nagpirmahan kayo katibayan. Wala na kayong pakialaman bawat isa sa inyo. Yun, maganda yun.
at na-open ni Mr. and Mrs. Ka-Business, at least they knows what the process that you will do, na alam mo na hindi alam ni Mr. and Mrs. Ka-Business ang rules and regulation ng Islam. Although ikaw alam mo yan. Kasi nag-convert ka eh. Alam mo yan paano gawin. Hindi ka lang transparent for being converted an Islam kasi hindi totoo yun. Pero napangaralan ka na. Being converted to Islam. Yun. Wala na akong masabi sa iyo. Kailangan ko lang talaga nasagutin mo itong aking mga sinasabi. Kung mali man ako o hindi o tama ba ako. Yun lang ang gusto ko. Na gusto namin being an Islam na ginamit ninyo pinaglaruan ang relihiyon namin sa pagpapakasal mo dyan sa pangalawa mong asawa. Hindi lang naman ikaw, marami pa. Because they are thinking they are allowed to do that here in Middle East. Kasi true, kasal lang sa Muslim, okay na. Mali yun eh. Hindi namin alam kung bakit they will allow about those things na nakakasakit sa damdamin ng mga Muslim kung intindihin mo. Although alam natin marami dito ganyan ang ginagawa nila dito. Marami talaga. Especially in Saudi Arabia. Kasi it is a Muslim country na bawal ang babaeng at saka lalaki magsama sa isang bubong nang hindi sila kasal. Alam mo rin yan, Kuya Renji. Na pagdating ng araw, ibig sabihin, baka hindi natin masabi. Maraming pwede